Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa isang bansa kung saan kahit ang traffic ay may plot twist at ang CCTV footage ay mas exciting pa kaysa sa teleserye, isang bagong karakter ang lumitaw mula sa kailaliman, literal. Hindi ito eksena mula sa horror movie, hindi rin ito prank, ito ay ang real life appearance ng isang misteryosong babae na lumabas mula sa drainage sa Makati at parang si Sadako na na-late sa trabaho. Pero teka, may nauna na tayong reyna ng malalim, si Eugene Domingo. Sa ang babae sa septic tank, siya'y lumusong hindi lang sa dumi kundi sa lalim ng sining. Pero dahil viral ang babae na lumabas mula sa drainage sa Makati, kamakailan lamang. Halina't alamin natin kung ano ang nadiskubre ng mga otoridad sa imburnal na ito, kung saan lumabas ang misteryosong tao. Hanggang sa ngayon ay trending pa rin ang isang babae o lalaki na biglang sumulpot mula sa kanal sa Makati. Parang NPC sa GTA na naligaw sa mundo ng mga tao. Walang dialogue, walang backstory, basta lumitaw na parang surprise, ako na to. Isang nakakagulat na insidente ang naitala sa Legazpi Village, Makati City, kung saan isang babayang biglang lumabas mula sa isang drainage canal sa kanto ng Rufino at Adelantado Street. Ang pangyayaring ito ay kinagulat ng mga motorista at residente sa lugar. Ayon sa mga ulat, ang insidente na i-post sa Reddit ng isang user na may pangalang Rough Masterpiece at mabilis itong kumalat sa social media. Makikita sa mga larawan na ang babae ay lumabas mula sa drainage at mabilis na tumakbo palayo nang makita ang mga tao. Walang malinaw na impormasyon kung paano siya nakapasok sa kanal o kung ano ang dahilan ng kanyang paglabas. Ang insidente ay nagbigay ng kakaibang impresyon sa mga saksi na nagkomento na tila isang eksena mula sa isang horror movie. May mga netizens na nagbiro pa na ang babae ay tinatawag na Sadako Girl, na isang reference sa karakter mula sa pelikulang The Ring. Marami ang nagulat sa insidenteng ito at marami din ang nagtatanong kung ano nga ba ang ginagawa ng taong ito doon. Makikita sa larawan na noong una ay ulo pa lamang ang lumitaw hanggang sa nagulat ang lahat dahil buong katawan na ng isang tao ang lumabas sa makipot at maliit na butas mula sa kalsada. Ayon sa nag-upload ng larawan, paglabas umano ng babae sa drainage ay nagtatakbo ito palayo matapos habulin ng ilang mga security personnel. Kumaripas ito ng takbo kaya hindi ito naabutan. Hindi pa din malinaw kung ano ang ginagawa ng babae sa loob ng drainage. Tiniktik ng mga otoridad ang butas upang masilip kung ano ang nasa loob ng naturang imburnal. Sa loob makikita ang masikip na lugar at hindi maaring manggaling ang babae sa loob ng masikip at makipot na labasan ng tubig sa loob. Agad na nilagyan ng steel railings ang drainage para hindi na ito muling mapasok ng sinuman. Noon lamang nakaraang Martes ito nangyari at ayon sa mas malalim na pag-iimbestiga, hindi isa kundi 3 individual pala ang ginagawang siluan ng naturang imburnal. Sa kuha ng CCTV footage na ito, makikita ang isa sa 3 na pumasok sa butas ng kanal Lunes ng hapon. Sila po ay mga street dwellers. Pansamantala po ay nagsik ng temporary shelter po or refuge po doon sa area. Kasya po ang tao doon at makikita din natin na yung mga pumasok po doon, payat lamang po sila. Kaya magkakasya po talaga sila doon. Ayon sa pulisya, malaki umano ang posibilidad na may kinalaman sa illegal na gawain ng pamamalagi ng mga tao sa loob. Lalo pat natagpuan sa loob ng kanal ang ilang mga hand tools, gaya na lamang ng screwdrivers, pliers, wrench tool at iba pang mga bakal. Napag-alaman din ng Makati Police na may karugtungang kanal na isa pa ng drainage system sa Amorsolo Street. Ginagawa din umanong tila motel ang imburnal na madalas pinagpupugaran ng mga taong gumagamit ng ipinagbabawal na gamot.
Ayon sa ilang mga tao na nagtatrabaho malapit sa imburnal, ginagawa umano talaga itong tambayan ng maraming mga tao. Binansagan pa nila ito bilang drainage motel. Marami na ang pumupunta dyan. Mapapayat sila, sir. Pag nasa loob na sila, mga kalating araw bago sila lumabas. Dami yan sila dati, nilang 4. Ngayon, may babae 2. Pumupunta dyan, tapos yung bading. Mga kalakal boys din yung iba eh. Yung mga kutingting, kinukutingting niya sir ng mga maliliit na plies, sira-sira na yung mga wires na maliliit na pinutol-putol sa dya at may yung mga damit na at saka bag na mga tela na bag na madudumi talaga as in talagang parang taunan na ito na ginagawa niyang parang bahay-bahayan niya doon. Akalain mong sa masikip, mabaho at mainit na imburnal na ito, nagpapalipas ng oras ang ilang mga loko-loko. Bukod sa ginagawa itong din, malamang ay may mga kababalaghan ding nangyayari sa loob ng imburnal o drainage motel. Pero alam nyo ba, yaman din lamang at napag-uusapan natin ang mga ilalim. Alam nyo ba na may isang komunidad sa Australia na literal na nasa ilalim ng lupa? Ito ay ang Coober Pedy. Ang Australian outback ay lubhang mapanganib hindi na lamang dahil sa naglalagablab nitong temperatura, kundi dahil na din sa mga wild animals na handa kang atakihin at gawing lamang tiyan. Subalit ang lahat ng ito ay hindi banta para sa mga residente ng Coober Pedy dahil sa ang kanilang mga komunidad ay nasa ilalim ng lupa. Halos 70% ng opal sa mundo ay nagmumula sa lugar na ito. Ang opal ay isa sa mga mamahaling mga bato sa mundo, kaya din naman hinirang ang Coober Pedy bilang opal capital of the world. Dahil sa dami ng mamahaling bato sa lugar, pinili ng mga tao na manirahan na lamang sa ilalim ng lupa. Malapit na sa kanilang kabuhayan, ligtas pa sa mga hayop at iba pang mga banta ng kalikasan. Nasa halos 2,500 mga residente ang kasalukuyang naninirahan sa lugar. Kumpleto sila sa mga basic services tulad ng kuryente, tubig, batas, edukasyon at suportang medikal. Pagmimina ng opal ang pangunahing pinagkukunang yaman ng ekonomiya nito. Subalit humahatak din ng pera ang kanilang turismo dahil sa dinarayo na din ito ng mga turista upang makita ang mga naggagandahang underground hotels at iba pang mga pasyalan. Siyempre, sa gitna ng desyertong bahagi ng South Australia matatagpuan ang isang kakaibang bayan na kilala hindi lamang sa yamang mineral, kundi pati na rin sa mga bahay na matatagpuan sa ilalim ng lupa. Nagsimula ang ganitong paraan ng paninirahan noong 1920s kasabay ng pagdagsa ng mga minero sa lugar matapos matuklasan ng opal. Sa halip na magdusa sa init, ginamit nila ang kasanayan sa pagmimina upang lumikha ng tirahang ligtas at komportable.